Magandang araw sa iyo. Pag-usapan natin ngayon ang isang mahalagang konsepto mula sa mga material mo. Ito yung pagbuo ng nagkakaisang kultura sa isang team. Madalas kasi, ang napapansin natin yung bagyo o conflicts, yung storming, di ba? Pero, teka, ano bang nangyari pagkatapos nun? Paano ba talaga nabubuo yung pagkakaisa? Ang tawag nga dito ay norming. Ating himayin kung paano itong madalas na parang tahimik lang na yugto, yun pala yung susi sa pagbuo ng, alam mo yun, matatag at masiglang samahan, lalo na sa mga professional at ministry settings na nabanggit mo. Okay, simulan natin. So, una sa lahat, ano ba talaga itong norming? Sabi sa mga source mo, ito raw yung parang quiet phase after ng storming. Hindi lang inaayos yung gusot, kundi sinasadyang talagang itinataguyod yung isang shared culture. Bale, hindi lang siya simpleng, okay, bati na tayo. Mas malalim. Parang pagbuo ng isang tibok ng puso. Ganon na nagtutulak sa creativity at resilience ng grupo. Oo, at ang interesting dito, hindi lang siya about making things comfortable. Alam mo yon, yung pinag-ugatan nito, lalo na sa binanggit mong biblical context, mas malalim pa. Nakita mo ba yung comparison ng covenant o tipan sa simpleng kontrata? Yung covenant kasi, hindi lang siya about sa benefits or kung anong makukuha mo. Tungkol siya sa mutual belonging, sa shared spiritual DNA kumbaga. Parang pagbuo ng shalom na hindi lang peace as in katahimikan, kundi wholeness, kaayusan, kabuuan. Okay. So, hindi lang pala rules ang pinag-uusapan dito. Mas mahalaga pa raw, sabi mo nga, yung rhythm. Yung mga paulit-ulit na gawain na parang nakaangkla sa shared values. Tulad nung example sa Acts 2, di ba? Yung first church, nagtitipon sila hindi dahil sa bylaws, kundi dahil sa turo ng mga apostol, fellowship, breaking of bread, at prayer. Parang yun yung nagiging shared habits nila. Tama, yun mismo. At makikita mo rin kung paano ito naging pundasyon para lumago sila. Tingnan mo yung sa Acts 6, nung nagka-issue sa distribution ng food sa mga widows. Hindi nila yun, alam mo yun, winalang bahala. Instead, ginamit nilang opportunity para sa spirit-led restructuring, yung pagpili ng 7 deacons. Anong resulta? Lumago yung salita ng Diyos, dumami yung disciples. So pinapakita nito na yung structure dapat sumusuporta sa espiritu. Hindi siya yung parang nagiging kulungan. God's order flows from relational presence, kumbaga. Gets ko. At dito rin siguro pumapasok yung konsepto ng reproducible simplicity, lalo na sa mga disciple-making movements o DMS na nabanggit. Yung mga simple patterns daw, like yung 33rds groups, yung may look back, look up, look forward, tsaka yung Discovery Bible Study o DBS. Kasi simple, nagiging normal na way of discipleship siya, na ang dali-daling ipasa. Madaling gayahin. Kaya bumibilis yung multiplication. Oo, pero siyempre may mga babala din. Kailangan din nating bantayan yung mga tinatawag na pitfalls or mga posibleng problema. Una, yung culture drift. Yung parang unti-unti nakakalimutan na yung bakit sa likod ng ginagawa. Nawawala yung purpose. Parang nagiging routine na lang, walang puso. Ganun nga. Pangalawa, yung vision creep. Ito naman yung pagsakripisyo ng core purpose para lang sa pragmatism o para mas madali o para sa results agad-agad. Okay. Tapos? Pangatlo, overstructuring. Ito yung delikado rin kapag yung sistema na, yung proseso, mas nagiging importante pa kesa sa mismong misyon. Nagiging rigid na masyado. Oo, parang nasasakal na yung spirit ng samahan. Exactly. At pang-apat, yung leader dependence. Kapag yung health ng grupo, parang nakasandal na lang masyado sa iisang tao. Pag nawala yung leader, parang wala na. So, importante talaga yung pag-aalaga sa rhythm, sa covenant, para hindi mahulog sa mga ganitong patibong. Grabe. So ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa atin, para sa iyo na nakikinig? Itong norming, hindi lang pala siya isang stage na lilipas lang. Aktibo pala siyang paglilinang ng kultura.
Isang patuloy na proseso kung saan yung mga pinagkasunduang values at rhythms, isinasabuhay talaga. Ito yung pundasyon para sa tunay at pangmatagalang pagkakaisa at pagiging epektibo ng team. Sabi nga dun sa isang source mo, dito raw ang tipan ay nagiging kultura. Ang ganda nun. Oo nga eh. At ito, nagiiwan ng mahalagang tanong para sa iyo na nakikinig. Paano mo kaya ito mailalapat? May tanong dun sa material mo na, yung mga sistema nyo ba ay nagdadala ng diwa, ng tipan, or para lang sa convenience? Magandang pag-isipan, no? Ano kayang isang simpleng rhythm o nakagawinan ang pwede mong simulan o palakasin sa grupo mo, kahit maliit lang yan o malaki, para mapalalim pa yung inyong shared identity at purpose? Isang bagay na, alam mo yon, nagpapakita na yung kaayusan, yung structure, ay para sa spirit ng samahan, hindi baliktad. Baka yun ang isang bagay na pwede mong pagnilayan ngayon.